Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, September 17 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinakalites na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, ay patuloy nating minomonitor ang pagkilos. Ito nga pong si Bagyong Marisol, no? Na ngayon po ay nandito sa northeast of Infanta Quezon, 170 kilometers, no, yung kanyang distansya o layo. Nayataglay pa rin niya ang hangin na 55 kilometers per hour, malapit pa rin po sa may sentro at bumubugso hanggang 70 kilometers per hour. May pagkilos naman pa northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Kung napansin nyo, mataas o mabilis po, no, ang pagkilos nito nga pong si Bagyong Marisol. Mabilis siyang dadaanan yung mga malaking bahagi ng Luzon. Sa ngayon, nakataas pa rin po tayo sa storm wind signal number 1 dito po sa area ng Batanes, no? At ito pa po, bukod sa Batanes, apektado rin ang signal number 1 ang Babuyan Islands, ang Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pulillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Posibleng mas itaas pa yan hanggang signal number 2 kapag mas lumakas pa or mag-intensifies. Ito nga pong si Bagyong Marisol. So babalikan natin yan, tignan muna natin yung track and intensity forecast, no, para po dito kay Bagyong Marisol, yung mga lugar po na dadaanan niya. So ito po, no, 24 hours simula po ngayon, tayo naasahan na 5 PM po ng September 17. Ngayong araw din po, mamayang hapon po yan, nandito siya sa vicinity po ng Ballesteros, Cagayan. At pagdating naman po ng madaling araw po ng September 18, meron po siyang layo na 95 kilometers west of northwest of Calayan, Cagayan. At nasa 55 kilometers per hour pa rin ang lakas ng kanyang hangin, isang ganap pa rin na tropical depression. Magiging isang ganap na siyang tropical storm pagdating po ng September 18 sa ganap po na alas 5 ng hapon. Bali Thursday po ito, 275 kilometers west of Itbayat, Batanes. Nakalabas na ito ng PAR pero yung trap or extension ng kanyang hangin ay patuloy pa rin po nakakaapekto. Lalakas ito sa 65 kilometers per hour, tropical storm category po. So kung titignan natin mga kaibigan, ito talagang mapapansin nyo. Yung tinatawag natin dito na, ito po, no, area of probability, lalabas siya ng September 18, Thursday po, hanggang sa September 19. Alas 5 naman po ng madaling araw. Friday po yan, Thursday, Friday ay nakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa rin tayo ligtas sa trap or extension po ng kanyang hangin na nakakaapekto pa rin ngayon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Bukod po dyan, ang epekto naman ng habagat ay unti-unti na pong bumabalik at nakakaapekto na sa ilang bahagi o kanlurang bahagi ng ating bansa. Bukod po dyan, sa Bagyong Marisol, meron pa tayong panibagong low pressure area na minomonitor nandyan sa may bandang silangan po ng Mindanao. Sa ngayon, ito nasa low chance na maging isang ganap pa naman na bagyo. Pero dahil nga po sa high pressure o sa hangin o mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, tinutulak niya itong LPA papalapit at papasok po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag mas lumapit pa ang low pressure area na ito or ito nga pong panibagong banta ng sama ng panahon, ay may chance din itong maging isang ganap na bagyo. Bukod sa Bagyong Marisol, tatawagin pong Bagyong Nando ang susunod po na bagyo na mabubuo po sa loob ng ating PAR. So meron pa rin tayong heavy rainfall warning dahil po dito kay Bagyong Marisol. Ngayong araw po ng Miyerkules, September 17, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan, Isabela, Quirino at sa may Aurora. Pagdating naman ng Thursday afternoon, September 18, 50 to 100 mm pa rin na dami ng ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao at sa ilang bahagi ho ng Ilocos Norte. So yung mga papasok ngayong araw po ng Miyerkules, no, wala namang inanunsyo na walang pasok ng ibang lugar. Pero siyempre makipag-ugnayan pa rin tayo sa LGU dahil nagbabago naman ang desisyon time to time, no? Minsan last minute
nagdedeklara ang LGU na walang pasok. Pero yung mga uuwi bandang hapon at sa gabi, panatilihin at siguraduhin may dalang payong jacket o kapote kayo, panlaban ho yan sa mga biglang bugso ng mga pag-uulan. So kabayan, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.